ating joint memorandum circular signing para sa ating isusulong at i-roll out na expanded centenarian cash gift na magsisimula nitong January 1, 2025. Opo. Anong mga agency po ang kabilang po sa joint memorandum po sa po ito? Kasama natin dito ang ating Department of Migrant Workers, ang Department of Foreign Affairs, ang DILG, mahalaga sila, kasama namin talaga dapat. Ang ating CFO o yung Commission natin for Foreign Overseas Filipinos, I think sila yung mga major na mga kasama natin ngayong hapon. And of course, hindi natin pwedeng itanggi. Kasama pa rin natin kahit wala sila ngayon dahil busy sila ang ating Department of Social Welfare and Development. Kailan nga po mag-umpisa start, ma'am? Exact date itong... January 1, 2025, supposedly mag-start siya. Kaya nga, nangiinganyo tayo na 4 to 6 months before they reach their milestone ages, 80, 85, 90, 95, mag-apply na sila. Kasi it will take around 66 working days for us to be able to process their claims. Mayroon na ba kayo estimated? Gaano kaya karami? Ilang abot ba ng milyon po ang may Hindi bibigyan? naman. Ang nasa listahan natin nasa 260,000 more or less. No, I cannot give you the exact figure. Pero dyan naglalaro yung ating numbers. Kasama na yung ating centenarians. Paglilinaw po, ma'am, itong mga centenarians at iba pang mga senior citizens natin, lahat po ba ito ay mabibiyayaan? Wala po bang kinikilalang ikaw ay sobrang mahirap sa lipunan kaya ikaw lang bibigyan? Papaano naman po yung mga milyonaryo ang anak? Ano po? Yan yung kaibahan sa tinatawag nating social indigency program. Yung social indigency program na dati-rati ay 500, ngayon ay 1,000 na hinahawakan ng DSWD. Iba po ito because this one, it really cuts across all societal elements, no? Ibig sabihin, ikaw man ay may pension. Kasi eto, 80, 85, 90, 95, hindi na ito nagtatrabaho, di ba? Kagaya ng ating centenarian. So sila ay sustentado minsan ng kanilang mga kapamilya o kaya meron silang mga tinatawag na mga pensyon o kaya support, no? At sila naman ay hindi sakitin o kaya naman hindi sila mahina. Sila po ay tatanggap. Whether you are here in the Philippines or kaya ikaw ay nasa ibang bansa. Basta ikaw ay Pilipino. Ma'am, ang NCSC po ay bago po sa pandinig ng ilang mga senior citizens at mga bayan natin. Pwede po bang pagiliwanag kailan po ito nabuo? Salamat ha, napakaganda nung tanong ninyo. Totoo yan, hindi nga nakikilala ang NCSC. Ang NCSC is the National Commission for Senior Citizens. Ito po ay na-create ng batas in 2019. 2019 po, ilang taon pa lang po siya, no? And ito ay talaga ang tahas sa kanya ay upang pangalagaan at isiguro ang benepisyo at welfare and rights ng mga nakakatanda. Dalawa yung programang hinahawakan base sa mandato niya. Una ay kailangan policy making. So yung ating mga bills, kung ano na mga polisiya na dapat nating isulong, tayo yon. Pangalawa ay ang actual implementation of the programs. So sa atin din yun. Ma'am, do you have any panawagan po sa ating mga kababayan na magsisenyor, lalo na yung mga senior citizens? So kami po ay nananawagan sa inyo, kung kayo po ay papasok na at maging senior, kayo po ay magparehistro sa atin sa National Commission for Senior Citizens. O kaya dumulog kayo sa pinakamalapit ninyo na OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, or sa inyong local social welfare development offices upang kayo ay magparehistro at masali kayo sa ating numbers. Pangalawa po, ang pag-edad natin ng 60 and beyond ay hindi po siya yung kumbaga, yun yung time na nagretiro tayo. Kung di ito pa po ay isang parte ng ating buhay na pwede pa rin po tayo magkaroon ng dignidad, maghanap buhay, o kaya naman maging katuwang sa ating bayan upang tayo pa ay mapaunlad ang ating Pilipinas. At pangatlo, mahalaga po ay maging ehemplo ng mga kabataan kung paano ang isang nang-iedad na o kaya tumatanda